Ngayong gabi sa reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Ito namang binigay na address ng Kabuhayan at Kalusugan Alay sa Masa Foundation Incorporated. Ang sinulat nila 12C Aguilar Street, Barangay Bungad. Ito yung 12A and B, pero walang C. Maraming mga tao na tinatawag-tawagan niya, pero natatakot siya, nagkakaroon na siya ng phobia, hindi niya alam kung saan siya lalapit. Dinagsa na mahigit 100,000 mamamayan ang kauna-unahang malawakang protesta sa administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. Ang Million People March na ginanap sa Luneta. Sama-samang nagtipon, sabay-sabay ang paghiyaw na ibasura na ang pork barrel, itigil ang korupsyon at panagutin ang mga nang-abuso sa kaban ng bayan. Panahon na po upang i-abolish ang PDAF. Ilang araw bago ang rally, tinangka ni Pinoy na pahupain ang nag-aalab na damdamin ng mga mamamayan. Nag-anunsyo siya ng bagong sistema para pondohan ang mga proyekto ng mga mambabatas na babawas sa katiwalian. Isa sa mga pagbabago ay ang pagbabawal ng pagbibigay ng pondo sa mga NGO. Ang issue na ang NGO raw ay instrumento ng pandaraya at kuntsabahan ay nabunyag kamakailan lamang. Sa report ng Commission on Audit sa paggastos ng PDAF para sa taong 2007 hanggang 2009, lumabas sa ulat na 82 NGO na pinagkatiwalaan ng halos 800 proyektong nagkakahalaga na mahigit 6 na bilyong piso ay kaduda-duda. Tinangka namin bisitahin ang ilan. First stop, ang NGO na ito sa Quezon City. Tao po. Yung nakapangalan po dito ay Kabuhayan at Kalusugan Alay sa Masa Foundation. Yun yung mga ano na yan, mga tricycle driver na yan. Nakapila, meron ba yung Hawaii? Opo. They can address. Sige po. Dito, walang there's no such thing na public. Ito namang binigay na address ng Kabuhayan at Kalusugan Alay sa Masa Foundation Incorporated. Ang sinulat nila 12C Aguilar Street, Barangay Bungad. Ito yung 12A and B, pero walang C. Nandito tayo sa Barangay Bungad, tama yung 12A and B, pero walang C. Ang nakakapagtaka dito, in-approve to, binigyan sila ng certificate, business permit ng Securities and Exchange Commission noong 2007. 74 na proyekto ang inilaan para sa NGO na ito na may kabuuang pondo na mahigit 500 milyong piso. Isa sa nag-sponsor dito ay si Iloilo Congressman Niel Tupas Jr. Naglalaman ng mga proyekto patungkol sa pagsasaka at pagtatanim. Pero ang isang supplier daw nila tulad ng BB Vergara Nursery ay tumangging nagkaroon ng kahit anumang transaksyon sa kanila. Umabot pa sa mahigit 40 bilyong piso ang hindi pa napapasang liquidation. Sunod naming binisita ay ang Pangkabuhayan Foundation Incorporated o PANGFI sa isang building sa Chino Roses, Quezon Avenue, Quezon City. Burado na sa listahan ng mga umuokupa ang NGO at ayon sa panayam namin sa admin ng gusali, nag-iwan pa ng utang sa renta ang PANGFI sa kanila. At nung hindi nga na nag-ano, ay binuka na namin. Kasi, malaki na utang nila eh. Magkano na po naging utang nila dito? Wala na 100,000. 23 proyekto ang nakalaan sa NGO na nagkakahalaga ng halos 400 milyong piso. Naging sponsor ng NGO na ito ang mga senador na sina Jinggoy Estrada, Senator Juan Ponce Enrile, Senator Gregorio Honasan at Senator Bong Revilla Jr. Pinuntahan din namin ang isang NGO na Aaron Foundation Philippines Incorporated sa may Juan Luna Street, Gagalangin sa Tondo. Ayon sa ilang mga residente, ghost NGO nga talaga ito dahil ang kaisa-isang tauhan patay na. Matagal na yan, patay na yung Aaron Foundation na yan. Ang totoo nga niya, siya yung presidente, siya yung vice president, siya yung sekretary. Si Aaron? Siya yung membro. O yung kanina, yung Aaron.
Ayon sa report ng COA, hindi raw ito na-issuehan ng business permit ng BPLO ng Maynila. At mas kahina-hinala pa, kapareho ng address ng bakanteng lote na ito ang isa pang NGO na kung tawagin ay Bukid Tanglaw Livelihood Foundation. Kung susumahin, nabiyayaan ang dalawang NGO ng katumbas na mahigit kalahating bilyong pondo mula sa mga mambabatas. Bawal na ring padaanin ang pondo sa mga NGO at piling GOCC tulad ng ZIREC at NABCOR. Ang pag-anunsyo ni Pinoy ay masaklap na balita para sa Philippine Foundation for the Rehabilitation of the Disabled Incorporated. Dati nakakatanggap sila ng pondo mula sa PDAF ni Senator Franklin Drilon. Napupunta ang pera sa mga workshop at seminar para sa mga guro. Itinuturo rito kung paano ang pag-handle sa mga special children. Pero dahil hindi na sila masusuportahan ng PDAF, mababawasan daw ang kanilang matuturuan. Of course, we are disappointed na because we go through a lot of work. Tapos ito, ganun lang pala. No? It's just to possibly do more fundraising, do more work with corporate foundation to support us. Ganoon na lang daw ka-unfair para sa kanila na dumaan sa butas ng karayom upang mapatunayan ang kanilang kredibilidad at makakuha ng PDAF. Yung sa amin kasi very rigid ang requirements. When we asked for it, we had to submit our total project. No? They process this, it goes through the SWD. The SWD require us to submit a lot of documents. No? Our incorporation papers, the project proposal, copy of it, details of what we have accomplished, and feedback on previous ones that we did. And then that's the only time after the money then is processed. Ayon sa konstitusyon, responsibilidad ng gobyerno na itaguyod ang mga NGO upang makatulong sa kapakanan ng mga tao. Pero dahil sa ilang mga bumubuo ng ganitong organisasyon para lamang sa pansariling interes, tuloy pati ang ibang mararangal na NGO ay nadawit na rin at ang mga sektor na umaasa sa kanila ay mamimiligro. Ako po si Renzo Kiko, nag-uulat para sa Reaksyon.